Binuo sa ilalim ng DNR, layunin ng Pasig River Coordinating and Management Office o PRCMO na i-rehabilitate ang Pasig River kaugnay rin sa Manila Bay Rehabilitation. Tunghayan natin ang naging paglalakbay ng PRCMO sa pagpapanatili ng kalinisan ng Pasig River at mga karatig ilog sa kabila ng iba't ibang problemang kinaharap nito. Ako po si William Gutoman from Pasig River Coordinating and Management Office under ng Environmental Enforcement Division at may current position po na Environmental Management Specialist 1. Ako si Maria Raisa Avriel Balmes, ang Engineer 4 ng Water Quality and Waste Management Division ng Pasig River Coordinating and Management Office. San Juan River po way back years or decades ago, sobrang highly polluted po talaga siya. And based na rin po sa mga past experiences ng aming river patrollers and river warriors na from the PRRC hanggang sa PRCMO ay nagsisilbi po silang mga tagapagtanggol ng kalikasan. Masasabi natin na si San Juan River po ay highly polluted na sobrang dami niyang basura na halos dumating na sa point na pwede mo nang tapakan or lakaran yung ibabaw ng basura. Sa sitwasyon ni San Juan River ngayon ay iilan na lamang po sa portions nito ang may mga basurang makikita natin. Kagaya na lamang sa mga naka-installed na traps dito sa Santa Ana, Manila na kung saan ito po ay nagiging catch basin na lamang po ng basura. So yun lamang po para sa part ng San Juan River kung ano man ang itsura niya dati at kung ano man ang pinagbago niya sa ngayon. Bukod sa mga regular cleanup operations at engineering interventions na ipinapatupad at sinasagawa dito sa San Juan River, nag-conduct din po ang PRCMO ng Waste Analysis and Characterization Study upang malaman at matukoy kung ano-ano ang mga uri at klase ng basura na natatagpuan dito sa katubigang ito. Ito ay upang matukoy kung saan ito nanggagaling at maging reference din ito sa mga ordinances o mga polisiya na pwedeng ipatupad upang mabawasan ang mga basurang nag-end up sa ating mga katubigan. Bukod dito, sa tulong po ng Laguna Lake Development Authority at ng Environmental Management Bureau National Capital Region sa ilalim po ng pamumuno ni RD Drake Matias, nagsasagawa din po tayo ng inspection ng mga establishments, ng mga large-scale and commercial establishments upang masuri kung sila ba ay may mga permits at matukoy po na yung mga discharges ay regulated. Isa po sa mga pangunahing hadlang o problema ng PRCMO sa mga pagpapatupad ng aming proyekto at programa ay yung mga tinatawag nating informal settler families. Dito po sa San Juan River sa kahabaan nito ay may naitalang 4,200 na informal settler families base ito sa data or record ng ating DPWH. Isa rin po sa mga problema ng ating San Juan River ngayon, isa sa mga hadlang, isa sa mga nagpapabigat sa aming mga pasanin ay yung kawalan or kakulangan sa kaalaman patungkol sa solid waste management ng ating mga mamamayan. So isa po ito sa mga nagiging sanhi ng pagdami ng basura sa San Juan River, hindi lamang sa mismo San Juan River, kundi sa iba pang mga waterways or tributaries na under ng Pasig River System. Ngunit si PRCMO naman sa kabilang dako ay patuloy na nakikipagtulong sa mga ahensya or sa mga concerned agencies nang sa gayon po ay ma-address natin or mabigyan natin ng tamang solusyon at programa ang mga problema na ito kagaya ng ISO. Sa patuloy na mga ginagawang programa at proyekto ng PRCMO sa pamamahala ng DENR-NCR Regional Executive Director Jacqueline A. Caancan, marami pang pagbabago ang matutunghayan natin sa ating mga kailugan. Malaki ang maitutulong natin bilang ordinaryong tao sa pag-rehabilitate at paglilinis hindi lamang ng San Juan River kundi pati na rin ng Pasig River at ng Manila Bay dahil ang mga katubigang ito ay dugtog-dugtong. Magagawa natin ito sa simpleng bagay lamang. Ayusin natin ang pagtatapon ng ating mga basura. Mag-recycle tayo, mag-reuse, bawasan natin ang paggamit ng mga single-use plastics para yung mga basura na nag-end up sa ating katubigan ay mabawasan. Pwede tayong mag-volunteer sa ating mga cleanup activities. Pwede din tayo mag-participate sa ating mga trash to cash programs na marami nang isinasagawa ang ating lokal na pamahalaan at ganoon din ang mga pribadong institusyon. At maaari din natin i-check kung ating mga sariling tahanan ay may nakakonekta ba sa mga sewer connections o kung diretsyo bang nagtatapon yung ating bahay para magawa natin ang paraan at hindi na tayo makadagdag pa sa polusyon ng ating mga katubigan. Ang basura ay maaaring mawala basta tayo may disiplina at responsable. Nais ko lamang pong ipahiwatig o ipaalam sa ating mga kapwa Pilipino na maging responsable tayo, magkaroon tayo ng disiplina sa pagtatapon ng ating basura. Sabayan po natin ang 3 R's.
reduce, reuse, and recycle na maaari po nating simulan sa ating bawat tahanan. Hindi lamang po para sa atin ito, kundi para na rin po ito sa mga susunod na henerasyon. Ang Ilog Pasig ay kalikasan, ang San Juan River ay kalikasan, syempre, tayo ang kalikasan. Puso para sa Ilog Pasig. Maging paalaala nawa ito para sa atin na ang obligasyon sa pangangalaga ng ating mga katubigan ay hindi lamang nakaatang sa ating national agencies. Maging responsable tayo sa pagtatapon ng ating mga basura upang hindi na ito umabot pa sa Manila Bay. At yan ang 5 minuto para sa kalikasan.